Yun mga guys, magandang araw sa inyo. Magtatato na naman ulit tayo ngayon at ang gagawin ko ay Jesus Christ. Ang problema nito guys, cover up. At ayan na yung pinakamagandang pwesto para matakpan yung mata na yan. May peklat kasi dyan guys na sobrang lalim. At wala talaga kaming maisip na design dati. Kaya mata na lang yung nilagay namin. At ang problema nito, sobrang nipis talaga ng balat ng bayaw ko dyan sa part ng mata na yan. Kaya nga umabot kami dyan ng 2 session kahit sobrang liit lang. Kasi dinahandahan ko talaga yung pagtattoo sa mata na yan. Kaya sana guys, mamaya kayanin niya. Kasi panigurado, baka hindi talaga kayanin ng bayaw ko pag nag-shade na ako dyan. At masakit na rin kasi talaga pagka cover up na tattoo. Hindi katulad ng fresh na tattoo guys. Siguro kaya masakit kasi mas madaling magpapasok ng tinta sa balat na wala pang tattoo, hindi katulad sa cover up. At ang sinabi ko sa kanya, iso-solid block ko na lang talaga yan. Kasi wala na talaga kaming choice. At sabi niya sa akin, okay lang naman daw. Basta matakpan lang daw talaga. Kasi hindi niya rin po nagugustuhan yung parang meaning ng tattoo na yan. Wala lang talaga siguro siyang maisip na design on. Kaya mata lang talaga yung pinalagay niya. Yung ginamit ko pala dito na ink ay dynamic black. Tapos dynamic blackout at saka eternal na white. Sa needle naman ay 5RL, 14RS, 15cm at saka 9cm. Meron pala akong sasabihin sa inyo na technique na sa tingin ko makakatulong talaga sa pagtatattoo nyo. Pagka nagsishading pala kayo sa mata, huwag nyo nang laliningan. Ang gawin nyo, shading na agad. Tapos ang gamitin yung needle ay 14RS o kaya 7RS para makagawa kayo ng mga detalyadong mata. Katulad nito guys, 14RS yung ginagamit ko dyan. At nasishadan ko talaga ng maayos yung mga maliliit at hindi ako sumusobra. Pero syempre, gagamit pa rin kayo dito ng Magnum para makagawa kayo ng smooth shading. Kasi yung iba nahihirapan talaga pagka gumagawa ng mata. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga komplikado ang pagtattoo ng ganito. Mas mahirap pa nga dyan sa may bandang balbas eh. Kasi sobrang dami, di ba? Majority kasi nang nakikita ko na gumagawa ng portrait, sa mata lagi nagkakaproblema. Kaya tinuturo ko na ngayon. So guys, wag nyo lang gawing komplikado yung mata. Gayahin nyo lang kung ano yung nasa reference. Pero syempre, bumawas na kayo ng detalye doon. Kasi ako dati, ganun din yung na-experience ko. Masyado ako nag-focus sa mata at laging doon nagkakaroon ng problema. Kaya tinuturo ko na sa inyo ngayon para hindi na kayo magkamali katulad ko. Medyo malapit na pala tayong matapos guys at gusto ko magpasalamat sa bayaw ko na si RJ. Sobrang salamat sa tiwala at sa lahat ng nanood ng video na to. Salamat po. Sana suportahan niyo yung Facebook page ko. Huwag niyo kalimutan i-like at i-follow. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Sa susunod ulit. Maraming salamat. Bye!